First time ko nga itong gawin kaya hindi ko talaga alam na ganito kasarap ang kalalabasan niya. Beef lasagna nga ang dish na ito dahil nagustuhan ng alaga ko, isi-share ko na rin sa inyo. Ito nga ang naging lunch at dinner niya dahil nga nasarapan siya, so perfect na ito. Sa malinis na kaldero, naglagay lang ako dyan ng tubig at pinakulo ko muna yan bago ko nilagyan ng olive oil at saka ng asin. Tapos ilalagay ko na nga itong pasta. Ito yung ginamit ko, so dalawang klase nga. Dahil alam ang tamang takal nito dahil first time ko lang gawin kaya napadami yung paglagay ko ng pasta. Ayun lang natin siya lumambot at sa malinis na kaldero, naglagay lang ako ng konting olive oil. Nilagay ko na rin itong nagyayelong laham. Lutuin lang muna natin yan siya sa sarili niyang mantika or tubig na lalabas. Tapos nilagay ko na rin yung sibuyas. Nunod ko rin yan ng bawang at ginisa-gisa ko na lang siya dyan at nilagay ko na rin yung tomato paste, asin at paminta. Tapos halo-haloin ko lang yan dyan siya na maayos. Dinagdagan ko yan dyan ng dahon ng laurel. Tapos halo-halo ulit. At iiwan ko muna yan kasi luto na itong pasta. Nilagay ko lang siya strainer tapos binuhusan ko ng malamig na tubig. Aside ko muna yan siya at dinagdag ko na rin nga itong ginayat ko kaninang carrots na maliliit. Tapos maglalagay pa tayo ng iba pang pampalasa. Naglagay lang ako dyan coriander, turmeric, paprika, cumin at nilagyan ko na rin yan siya ng curry powder. Tapos binuhos ko na rin dyan sa ginigisa natin kaninang ham. Okay, bawi lang tayo dito ng gisa. Tsaka magdadagdag na rin ako dyan ng tomato in can. Kasi mas masarap nga ito ilagay sa lasagna. Tapos hindi ko pala napakita dyan. Dinagdagan ko yan ng tubig gamit yung can para masipo talaga yung kanyang atas. Ating tubig nun kasi kailangan talaga natin dito sa ating lasagna ay medyo matubig-tubig. Tapos nilagyan ko na rin ng fresh coriander tapos ay halo-haloin ko lang yan ng maayos. Ko na talaga napakita kanina pero dinagdagan ko yan siya ng tubig na mga kalahati. Ayan nga siya at kumulo-kulo na. At aside lang muna natin dyan kasi gagawa pa tayo ng bechamel sauce. Ang gagawin ko, 4 na kutsara purpose flour, 2 kutsara powdered milk, asin at paminta. 4 cups na water nga lahat ang naglagay ko dyan at naglagay pala ako dyan ng butter. At halo-haloin lang natin yan na maayos hanggang sa maluto nga itong bechamel sauce natin. Lugayin lang yan siya lang dyan na maayos para hindi talaga siya mag-sticky. At nang maluto na nga yan, mag-prepare na tayo sa ating baking pan. Inuna ko nang ilagay yung meat natin at yung ating pasta kanina, meat again. At spread lang natin yan siya dyan na maayos. Tapos yung pasta. So, napadami talaga ang pag-iluto ko ng pasta. Pero hindi ko siya na-okay. Sana yung isang mahaba na lang kanina. Pero okay lang yan. At i-layer na lang natin ito ng maayos. At yung pang-last na natin na layer itong laham. At isusunod na natin itong bechamel sauce natin na ginawa kanina. I-coat lang natin yan hanggang sa ma-coat natin ng maayos. Matabunan talaga yung laham niya. Kayo na lang dyan na mag-spread. Maging ganito talaga siya. Tapos natin na ilalagay itong mozzarella cheese. Put lang natin siya ng maraming mozzarella cheese kasi ito rin ang magpapasarap sa ating lasagna. In-oven ko nga lang ito ng mga 5 to 8 minutes. Sa taas lang ng apoy hanggang sa golden brown lang yung mozzarella cheese natin at nilagyan ko na rin dyan sa taas ng fresh coriander. So luto na itong lasagna and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Sana po may natutunan kayo kasi for sure, 100% recommended ko na naman po ito. And yun lang. Thank you. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. Mwah.